Ikaw ay isang kaluluwa at hindi katawan. Ikaw ay hindi isang katawan na may kaluluwa, kundi isa kang kaluluwa na may katawan. Welcome to Spirit Adventures. Ako po si Jasper Tomas. Ipagpatuloy po natin ang usapan tungkol sa spirit science ayon kay Dolores Cannon. Si Dolores Cannon po ay isang hypnotherapist na nakakuha ng maraming impormasyon tungkol sa mundo ng spirito sa tulong ng hypnotherapy. Nagsulat po siya ng maraming libro at tinatagalog ko po ang mga librong ito para sa inyo. Ang kwento na sumusunod ay galing sa Convoluted Universe, Book 1, Chapter 3. Kung hindi nyo pa napapanood ang mga naunang video, ay mas maganda pong unahin nyo muna yon kasi baka hindi nyo maintindihan ang ikwekwento ko ngayon. Pinag-usapan natin sa nakaraang video kung paano nagkakilala si Linda at si Dolores at kung paano nagsimula ang kanilang misyon upang iparating sa atin ang kaalaman ni Prinsipe Bartolomeu na past life ni Linda 500 taon nang nakakalipas. Si Linda ay nakahiga sa klinika ni Dolores Cannon at nakahypnotize upang bumalik sa kanyang past life bilang si Prinsipe Bartolomeu. Matanda na si Prinsipe Bartolomeu. 60 years old na siya. Nilakbay niya ang kilala niyang mundo. Nakarating siya sa Espanya, Gaul, Roma, England, China, Africa at iba pang lugar. Walang karuwahe, walang kabayo, walang alalay, lakad lang. Lakad lang ng lakad. Kahit saan siya pumunta, kahit hindi niya alam ang wika sa lugar na yon, ay may mga taong nag-aalaga sa kanya. Kahit saan siya pumunta, may magyayaya sa kanya na tumira sa bahay nila at bibigyan siya ng pagkain. Pagpunit na ang kanyang mga damit, bibigyan siya ng bagong damit. Hindi sila nag-uusap gamit salita. Titingnan lang niya yung tao at parang mag-uusap sila gamit utak lang. Telepathy, kumbaga. Pagkatapos, itong taong kinausap niya ay walang matatandaan at hindi magtataka na may nangyaring kakaiba. Parang magic. Tandaan nyo, ang mga tao nung unang panahon ay naniniwala sa magic. Pwede rin nating sabihin parang na-hypnotize niya yung tao. Lumawak ang pagkakaintindi niya tungkol sa buhay ng tao sa iba't ibang parte ng mundo. Ngunit sa lahat ng paglalakbay niya, hindi niya nahanap yung estudyante niya. Ang sabi sa kanya, kapag nakausap niya ang batang ito, ay bigla na lang niya malalaman na ito ang hinahanap niya. Pero kailanman ay wala siyang nakilalang ganitong bata. Ang sabi sa kanya ay huwag siyang mag-alala, basta't ipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Hanggang dumating ang araw na ginising siya ng isang alien na maliit ang katawan, malaki ang ulo, at maliwanag ang muka. Tinanong siya kung payag siyang maglakbay, at pumayag siya. Bumalik siya sa pagkatulog, at nakita na lang niya na nasa loob na siya ng isang spaceship, papunta sa isang planeta malapit sa Pleiades, upang doon makilala ang kanyang mga estudyante. Isang planeta kung saan walang sama ng loob, walang inggit, walang galit, walang takot, walang kasakiman. Puro ang puso at isip ng mga tao dito at si Bartolomeu ang magiging kanilang guro. Ituturo ni Bartolomeu sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mabuhay sa planet Earth upang maintindihan nila kung paano matutulungan tayong mga tagalupa pagdating ng panahon. Pagdating ni Bartolomeu sa kanyang paroroonan, basta na lang nagkaroon ng matinding liwanag doon sa loob ng spaceship kung saan siya nakaupo. Sa isang iglap, wala na siya sa loob ng spaceship. Siya ay na-teleport papunta sa kwarto kung saan naghihintay ang mga estudyante niya. Sinalubong siya ng mga nilalang na maliwanag ang mga mukha, parang yung alien na nagyaya sa kanya na maglakbay. Nakakasilaw ang kanilang mga mukha na parang nakatingin ka sa araw.
Parang mayroon silang mata, ilong at bibig, pero mahirap lang talagang makita dahil sobrang liwanag ng kanilang mga muka at katawan. Lahat sila ay tuwang-tuwa na makilala si Bartholomew. Tanong ni Dolores Cannon kay Linda na nasa katauhan ni Bartholomew, "Ikaw ba ay nasa katawan mo pa rin?" Sabi ni Bartholomew, "Hindi ako sigurado. Napakagaan ng pakiramdam ko. Walang bigat, walang puwersa. Parang wala na akong katawan," sabi niya. Mukhang nung niyaya siya nung alien na maglakbay, ay namatay na siya at iniwan na niya ang katawan niya sa Earth. Siguro pwede na rin natin tawaging mga anghel o spirito itong mga estudyante niya. Tanong uli ni Dolores, "Papayagan ba ako na mag-sit-in sa pagtuturo mo sa mga batang ito?" Tinanong ni Bartholomew sa kaibigan niya kung papayagan makinig si Dolores sa kanyang mga turo. Ang sagot, mayroong mga parte na may kinalaman sa future ng Earth na hindi pa pwede ipaalam kay Dolores dahil pag kumalat ang impormasyong ito, maaaring mahadlang ang mga pangyayaring dapat mangyari. Maliban dito, kinilala nila na si Dolores ay isang tao na puro ang puso at hindi babaluktutin ang turo para sa sariling kapakanan. Dahil dito, pwedeng makinig si Dolores sa mga turo ni Bartholomew. Nagsimula ang turo sa simpleng question and answer. Tanong ng isang estudyante, "Ano ang nangyari sa Earth kung kaya't naging napakakitid na mga isip ng mga tagalupa?" Sagot ni Bartholomew, "Nung unang panahon, maraming libong taon nang nakalipas, may mga dumating sa Earth na mga alien, mga taong taga-planetang Tyrantus. Pinadala sila dito ng Galactic Federation. Ang Galactic Federation ay isang organisasyon ng mga maunlad na planeta sa ating galaxy. Kumbaga, parang United Nations ng iba't ibang alien sa loob ng galaxy natin. Ang mga taga-Tyrantus ay pinapunta dito sa Earth para turuan ang mga tao at iangat ang kanilang pamumuhay. Ang mga taga-Earth noong panahon na yon ay mangmang, walang masyadong alam tungkol sa universe. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga alien na ito na makaranas ng isang bagay na hindi nila nararanasan kung saan sila nanggaling, ang pakiramdam ng kapangyarihan. At sinunggaban nila itong pagkakataon na ito. Nasarapan sila sa pakiramdam ng kapangyarihan. Nakaka-addict. Inalipin nila ang mga taga-Earth. Mayroon silang teknolohiya at kaya nila paputukin ang mga bulkan, padilimin ang langit, pigilan ang ulan, lumikha ng bagyo. Pinamukha nila sa mga taga-Earth na sila ay Diyos at na dapat silang sambahin at paglingkuran, kundi mamamatay ang mga tagalupa. Hindi alam ng mga tagalupa na sila ay spirito na nagkatawang tao lamang at ang spirito ay hindi namamatay. Pumunta ang mga alien dito para turuan ang mga tagalupa tungkol sa katotohanan, ngunit kabaliktaran ang ginawa nila. Dahil dito sa ginawa nilang pagkakamali, nagkaroon ng matinding karma ang mga alien na to at napilitan silang mag-reincarnate o ipanganak paulit-ulit sa Earth hanggang maintindihan nila ang kanilang pagkakamali. Ibig sabihin, hindi na sila nakaalis ng Earth. Hanggang ngayon ay mayroong mga tao na nasa kapangyarihan na mas matalino kaysa sa karaniwang tao, ngunit ginagamit nila ang galing nila upang mang-api. Hindi pa rin nila natututunan ang kanilang leksyon. Dumating sila sa Earth para iangat ang Earth, imbis sila ang nahila pababa. Ginaya sila ng mga tagalupa. Natuto ang mga tao na gamitin ang lakas upang kunin ang kapangyarihan at apihin ang mas mahina.
Pwede sana magpadala ang Galactic Federation ng isa pang grupo para hulihin ang unang grupo at ayusin ang kanilang pagkakamali. Ngunit natakot ang Galactic Federation na maulit ng pangalawang grupo ang pagkakamali ng unang grupo. Kaya naging ganito ang sitwasyon sa loob ng matagal na panahon. Hinintay nila na mamatay lahat ng miyembro ng unang grupo, saka sila nagpadala ng pangalawang grupo. Dahil nga sa kanilang teknolohiya, mahaba ang buhay ng mga alien na to, kaya matagal bago napadala ang pangalawang grupo. Ang pangalawang grupo ay galing sa planetang Iranius. Hindi sila mukhang tao. Sila ay maliit ang katawan at malaki ang ulo, pero makapangyarihan ang kanilang isip, at nag-anyo silang hayop upang makalapit sa mga taga-Earth. Iniwasan nila na maulit ang pagkakamali ng unang grupo, kaya pinilit nila na hindi sila mapansin ng mga tao. Pumili sila ng ilang taong pwedeng turuan at tinuruan nila ang mga ito sa loob ng panaginip. Dito nanggaling ang mga alamat natin na may mga hayop na nagsasalita at nagtuturo sa tao. Tinuruan nila ang mga tao na wag nang gumala at imbis ay lumikha ng mga village na tumira sa isang lugar, magtayo ng bahay at magkaisa at magtulungan upang protektahan at alagaan ang kanilang mga pamilya. Tinuruan nila ang mga tao ng pagmamahal at pakikipagkapwa at malasakit. Sa kasamaang palad, nabigo din sila dahil sobrang bagal na pagtuturo sa ganitong paraan. Sobrang konti ng mga taong bukas ang isip at ang mga taong tumanggap ng bagong turo ay hindi pinaniwalaan ng kanilang mga kapwa. Puno ng takot ang puso ng mga tao at ayaw nilang magtiwala sa mga panaginip at sa mga hayop na nagsasalita. Pinigilan din ng mga nasa kapangyarihan ang mga bagong turo, lalo na dahil mawawalan sila ng kapangyarihan dahil dito. Tanong naman ng isa pang estudyante kay Bartholomew, bakit hindi na lang nagpadala ng mas marami pang taga-Iranius para mas mabilis na maturuan ang mga tao? Sagot ni Bartholomew, dahil kailanman ay hindi solusyon ang puwersa. Walang nalulutas ang puwersa. Lumilikha lang ito ng dagdag na problema sa katagalan. Kailangan na kusang tanggapin ng mga tagalupa ang turo. Hindi mo mapupwersang matutunan nino man ang ayaw nilang tanggapin. Gaano katagal naghintay ang Galactic Federation bago sila nagpadala ng pangalawang grupo? 10,000 taon. Nagdesisyon ang Galactic Federation na bigyan ang mga tagalupa ng panahon para mag-develop sila na mag-isa. May pag-unlad na nangyari, pero sobrang bagal. Sobrang dilim ng mga puso ng tao sa lupa sa loob ng matagal na panahon. Walang gaanong pagmamahal. Puro patayan, puot at galit, palakasan, agawan ng kapangyarihan. Sa loob ng panahon na ito, nagkaroon ng maraming sakuna. May mga bagyo, pagbaha at lindol. May mga lugar na sobrang init at napilitang lumikas ang mga tao. Natuto ang mga taong to na magdasal upang humingi ng tulong at saklolo mula sa mga kinikilala nilang Diyos. Natuto silang magtulungan para mabuhay. Sa umpisa ay akala ng Galactic Federation na sa wakas natututo na magmahal ang tao. Pero hindi ito nagtagal. Nung naging maayos na uli ang buhay nila, tinamad sila sa mapayapang buhay at naghanap sila ng ibang klaseng pamumuhay, yung mas exciting. Noong una, naglaro sila ng mga paligsahan hanggang yung paligsahan ay naging pagalingan hanggang bumalik sila sa palakasan. Ako ang pinakamahalaga, ako ang pinakamalakas, ako ang pinakamagaling. At bumalik din sila sa dati nilang ugali. Bumalik ang mga digmaan, kaharian laban sa kaharian.
Nung napansin ito ng Galactic Federation, hinayaan na lang nila ang mga taga-Earth na sariling umunlad o magunaw dahil ito ang sarili nilang kagustuhan. Kung magugunaw ang mga tagalupa, edi ibibigay na lang nila ang planetang Earth sa ibang lahi galing sa ibang planeta. Natuto lang tayo sa wakas na masama ang digmaan nung dumating si Hitler at nangyari ang World War II. Dahil dito, pwede nating sabihin na si Hitler ay isang dakilang guro. Tinuruan niya ang mundo na hindi dakila ang gera, hindi dakila ang mamatay sa gera. Walang panalo sa gera. Bakit binibigyan ng pansin ng Galactic Federation ang planetang Earth? Ang dami namang planeta sa universe. Dahil ang Earth ay isa sa mga pinakamagandang planeta sa universe natin. Napakaraming klasing buhay na nabubuhay sa Earth. Napakaraming paraan ng pamumuhay. Napakaraming pwedeng matutunan sa Earth. Hindi tulad sa ibang planeta na walang buhay o di kaya'y simple lang ang buhay. May napakagandang plano para sa planet Earth. Nilikha ang Earth bilang isang experiment sa kagandahan. Isang lugar kung saan pwede magbakasyon ang mga alien para maranasan ang pinakamagandang pwedeng malikha sa universe. Parang carnival. Parang Disneyland. Sa kasamaang palad, nasira ang plano. Maraming mga alien na pumunta dito na naadik sa kagandahan ng Earth at ayaw nang umalis. Lalo sila nagtagal dito, lalo nilang nakalimutan kung sino sila talaga. Lalong nawala ang kakayahan nilang umalis. Hanggang dumating sa panahon na kailangan na magpadala ng Galactic Federation ng sugo upang turuan sila kung sino talaga sila. Ngunit pati yung sugo ay nahatak sa alindog ng Earth. Kaya ingat na ingat ang Galactic Federation tungkol sa pagpapadala ng sugo para sa Earth. Ang pangatlong grupo na pinadala ay nanggaling sa planet Cyrus. Matangkad sila at kakaiba ang kamay at paa, kaya lagi sila nakasuot ng gloves para hindi matakot ang mga taga-Earth. Hindi sila kumakain o umiinom at kinukuha lang nila ang kanilang lakas galing sa liwanag, parang halaman. Matutulog sila sa isang kwarto na maraming ilaw sa loob. Ganito sila kumain. Napag-utusan sila na huwag makihalubilo sa mga taga-Earth, kundi magturo lang ng sapat para tulakin ang mga ito na mag-isip patungo sa pag-unlad, kahit konti lang. Ingat na ingat sila talaga na hindi mahatak sa pagka-addict sa Earth. Marami sila at pumunta sila sa maraming lugar sa Earth. Ang iba ay naging matagumpay sa pagtuturo at pagpapaunlad sa buhay ng mga tagalupa. Ang iba naman ay nabigo. Tinuruan nila ang mga tagalupa ng agrikultura, kung kailan dapat magtanim, kailan dapat mag-ani, paano magtanim. Tinuruan sila kung paano i-preserve ang pagkain para hindi masira. Tinuruan sila kung paano gumawa ng bahay para pwedeng mabuhay ang maraming tao sa isang lugar na masagana ang lupa at maganda rin ang panahon. Bago dito, karamihan sa kanila ay hunter o mga ngaso. Nabubuhay sila sa pagpatay ng hayop at mas magaling kang pumatay, mas marami kang kakainin. Tinuruan sila magtanim para mabawasan ang kanilang atensyon sa pagpatay. At dahil hindi na nila kailangan gumala, mas marami na silang oras para din mag-isip at gamitin ang kanilang utak. Tinuruan din sila mag-alaga ng hayop. Ang mga taga-Cyrus ay sinamba uli ng mga taga-Earth bilang Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito,
Naging totoo sila sa kanilang tungkulin at hindi nagdiyos-diyosan. Nung natapos ang kanilang trabaho, umalis sila at tinanghal ang misyon na ito bilang napaka-successful. Noong una, lahat ng tao ay pare-pareho ang kulay ng balat at walang buhok. Ngayon mayroong puti, kayumanggi, itim, pula, dilaw. Paano nangyari ito? Nangyari ito dahil pagkatapos ng matagumpay na misyon ng mga taga-Cyrus, may iba pang alien na dumating para magturo. Alam na nila yung teknik. Ginaya nila yung mga taga-Cyrus. Yung iba ay nagkaanak na may lahing tagalupa gamit genetic engineering. Gumawa sila ng mga taong kalahating taga-Earth, kalahating alien. Gumawa sila ng mga munting paraiso, parang Garden of Eden, kung saan nila inalagaan ang kanilang mga anak. Eksperimento ito para pag-aralan kung pwede mabuhay sa Earth ang isang taong may lahing alien. Bawal makipag-asawa ang kanilang mga anak sa anak ng ibang alien dahil pag nangyari yon, sira ang kanilang experiment. Ganito ang nangyari kay Adan at Eva. Bigo ang experiment nila, kaya sila pinalaya sa Garden of Eden. Pero paglabas nila ng Eden, may ibang tao na pwedeng pakasalan ng kanilang mga anak. Pero dito nanggaling ang mga tao na iba't ibang kulay ang balat at iba't iba ang itsura. Ngayon, hindi ko sinasabing walang Diyos. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang nakasulat sa Biblia. Sinasabi ko lang na kung sino man ang nagsulat ng Genesis, kulang ang kaalaman niya. Hindi niya alam na may multiverse. Hindi niya alam na may universe, may galaxy, at may planet Earth. Hindi rin niya alam na ang lumikha kina Adan at Eva ay alien na nilikha rin ng ibang alien, na nilikha rin ng ibang alien, na nilikha ng mga archangel, na nilikha ng Diyos. At darating din ang araw na tayong mga taga-Earth ay lilikha ng buhay sa ibang planeta. Kumbaga, ang kwento sa Genesis ay oversimplified para sa mga taong simple ang utak, tulad ng mga tao nung unang panahon. Balik tayo sa mga genetic experiment ng mga alien. Marami din silang ginawang experiment kung saan pinaghalo nila ang lahi ng tao at hayop. Ngunit maraming nangyaring masama at dahil dito, pinagbawal ito. Pero dahil din dito, naging mas malaki ang mga tao ngayon kaysa nung umpisa. Nakitang kapaki-pakinabang na maging malaki at malakas tayo kaysa dati. May isa pang grupo ng mga alien na binanggit si Bartholomew pero hindi na niya sinabi kung saan galing o pang ilan. Dumating sila dahil may sakit na kumakalat sa mundo natin at natakot ang mga taga-Galactic Federation na maubos ang mga taga-Earth. Dati kasi hindi alam ng mga tao na pag naubos ang dugo mo, mamamatay ka. Hinahayaan lang nilang dumaloy ang dugo hanggang maubos. Hindi rin sila naghuhugas ng kamay bago nila gamutin ang sugat. Hindi nila alam tungkol sa germs. Dahil dito, maraming namatay nung panahon na yon. Ang ginawa ng mga alien ay itinanim nila sa isipan ng maraming doktor na dapat nilang pigilan ang pagdaloy ng dugo. At dapat din silang maghugas ng kamay at panatilihin malinis ang klinika. Akala ng mga doktor na sila ang nakaisip nito. Hindi nila alam na galing sa mga alien ang idea na ito. Actually, maraming imbensyon sa mundo natin ay itinanim ng mga alien sa isip ng mga tao. Kaya maraming imbensyon na halos sabay na naimbento ng 2 o 3 tao tulad ng telepono, radyo, kotse, eroplano, kamera, telescope at bumbilya. Tanong ng isang estudyante ni Bartholomew, bakit kailangan turuan ni Bartholomew ang mga alien na ito tungkol sa Earth? Dahil may misyon ang mga alien na ito.
Sila ay nilikha para maging guardian angel ng mga taga-earth sa panahon na ito. Ibig sabihin, ngayon, baka isa sa inyo ay may guardian angel na isa sa kanila. Ano yung misyon na yun? Kasi ang mga tao ay paulit-ulit na bumabagsak sa kanilang final exam. At ang final exam na ito ay tungkol sa kasakiman at kapangyarihan. Tuwing nagkakaroon sila ng kapangyarihan, ay umiiral ang kanilang kasakiman. At dahil dito, masisira ang kanilang sibilisasyon at babalik sila sa makalumang antas ng pamumuhay. Maraming beses nang nangyari ito, paulit-ulit na lang, at nilikha ang mga nilalang na ito para tulungan ang mga tagalupa na pumasa sa final exam na ito. Tayong mga nabubuhay ngayon, pwedeng gunawin natin ang planeta natin o pwede tayong pumasok sa isang golden age. So ang trabaho ng mga guardian angel na to ay bulungan tayo at gabayan na wag na maging sakim, na wag magpatukso sa kapangyarihan. Pero kailangan nilang maintindihan kung bakit nagiging sakim ang tao at paano natutukso ang tao. At kailangan nila na may mag-explain sa kanila na isang tao na nakaranas nito, hindi lang sa maliit niyang bayan, kundi sa maraming lugar. Yan ang dahilan at kailangan gumala ni Bartholomew sa iba't ibang bansa. Sa bidyong ito, nalaman natin na may mga alien na nag-alaga sa atin at sa planeta natin at matagal na nilang ginagawa ito. Maraming klasing alien, pero sila ay nagkakaisa sa ilalim ng Galactic Federation na parang United Nations ng galaxy natin. May mga alien na maliit, may mga alien na matangkad, may mga alien na sobrang lapit sa Diyos na hindi na nila kailangan ng katawan. Ngunit, pwede silang lumikha ng katawan kapag kailangan. At itong mga alien na ito ay pwedeng magsilbi na guardian angel natin. Ngayon, hindi lahat ng alien ay mabuti. Meron ding masama at meron din walang pakialam. Pero usapan yan para sa ibang video. Ito ang sinaunang kasaysayan natin ayon kay Prinsipe Bartholomew. Sa susunod na video, pag-uusapan natin si Janice na nakakaranas ng missing time o oras na hindi niya maintindihan kung saan pupunta. Kung pakiramdam nyo na kapaki-pakinabang ang video na ito at nais nyo akong tulungan na maikalat ang spirit science, pakiclick na lang ang like at subscribe button sa baba. Makakatulong din ang pag-comment o kahit maglagay lang kayo ng thumbs up, smiley o thank you sa comments. Maraming salamat sa inyong tulong. Hanggang sa muli. Ito si Jasper Tomas, Jasper the Friendly Ghost, na nagsasabing, ikaw ay kaluluwa na may katawan, hindi katawan na may kaluluwa.